Samantala, sa kabila ng masamang panahon, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang San Juanico Bridge na kinakailangang isailalim sa rehabilitasyon. Ang update niyan sa sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah! Joshua, nandito ako ngayon mismo sa San Juanico Bridge. Papakita ko muna sa iyo yung sitwasyon dito sa tulay. Kung makikita mo ngayon, tanging isang linya lamang ang pinapayagang daanan dito sa tulay at tanging mga 3 tons pababa na sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan dito. At para nga bilang tugon sa pangangailangan ng mga heavy vehicles, ngayon mismo ay binuksan na ang Amandayehan Port sa Basay, Samar na ito ay magsisilbing alternatibong ruta para sa mga malalaking sasakyan. Nagtungo kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amandayehan Port sa Samar. Kinumusta niya ang mga drivers at pahinanti ng truck na stranded dahil sa hindi sila pinapayagang dumaan ng San Juanico Bridge. Malaking pagsubok para sa probinsya ng Samar at Leyte ang kasulukuyang isinasagawang pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Apektado ang ekonomiya ng parehong probinsya dahil naantala ang pagtawid ng mga kalakal. Simula pa noong nakaraang buwan, ipinagbabawal na sa San Juanico Bridge ang mga sasakyan may bigat na 3 tonelada pataas. Bilang isa sa mga solusyon, binuksan na ang Amandayehan Port sa Basay, Samar. May mga ruta ng RoRo na magtatawid sa mga malalaking sasakyang patungong Tacloban, Leyte and vice versa. 15 to 20 minutes ang inaasahang haba ng biyahe. Mabilis ito kumpara sa biyahe mula Calbayog, Samar to Ormoc, Leyte and vice versa na inaabot ng halos 13 oras. Sa kada RoRo, nasa 17 to 20 vehicles ang pwedeng maisakay. Sa kasulukuyan, 6 na biyahe ang mayroon dito sa Amandayehan Port simula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero ngayong linggo, target nilang maging 24 oras na ang biyahe. Patuloy pa rin ang konstruksyon ng pantalan at isang landing area pa lamang ang nagagamit. Pero inaasahan na sa susunod na linggo ay magiging 3 landing areas na ito ng mga RoRo. Matapos magtungo ni PBBM sa Amandayehan Port, agad siyang nagtungo sa San Juanico Bridge. Kanya namang sinuri ang mga aksyon ng pamahalaan para sa apektadong motorista at commuters. Patuloy ang isinasagawang libreng sakay sa lugar para sa mga pasaherong patawid ng San Juanico Bridge. Joshua, kanina bago tayo umere, nakausap din natin ang Pangulo matapos siyang humarap sa media. Kanyang ipinaliwanag sa atin kung bakit niya idiniklara ang buong Region 8 sa state of calamity. Ayon sa Pangulo, para raw ito ay mapabilis ang konstruksyon ng tulay at para rin mabilis na maparating sa rehiyon ang kanilang mga pangangailangan gaya ng tulong. At inamin ng Pangulo sa ating kanina na hindi napagplanuhan itong pagsasaayos ng tulay. Pero pinaliwanag niya na nang malaman niya ang kasulukuyang sitwasyon ng San Juanico Bridge, kanya nang pinahintulutan ang konstruksyon nito para mas maiwasan ang mas malalang problema. Dahil nakita niya mismo sa mga ipinadalang larawan ng DPWH sa kanya kung gaano nakalala ang sira ng tulay. Ayon niya sa DPWH, 35% original strength na lang ang meron sa tulay. Isa pa sa napansin ng ating Pangulo kanina na dapat daw nitong mga nakarang administrasyon ay meron itong mga maintenance check. Ngunit hindi ito nagagawa ng mga dating mga namumuno. At pangako ng Pangulo at ng DPWH na bago mag-Disyembre, target nila na mas mahihigitan yung 3 tons pataas o 3 tons pataas ng mga sasakyan na papayagang dumaan dito sa San Juanico Bridge. At yan muna ang sa Leyte, balik muna sa Joshua. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.